Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Baka po first time ho ninyo sa ating pong YouTube channel. Kung kayo po ay may matutunan po sa ating mga videos and tutorials mga kaibigan, ay sana naman po ay mag-subscribe ho kayo sa ating pong YouTube channel, mag-hit ng ating notification bell para po ma-notify ho tayo sa mga bago pong videos na ilalabas ho natin. So mga kaibigan, mag-enjoy ho kayo at panoorin po ninyo ang video na ito. Mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang pag-config ng 5v5 na modem into VLAN na may bagong firmware para magamit natin mga kaibigan sa atin pong mga piso Wi-Fi. So sundan nyo lamang po ako at simulan na ho natin. Siyempre, i-connect ho natin yung atin pong router sa atin pong computer or laptop kung ano man po ang gamit ho natin. Check muna natin kung connected na ho ba tayo para po mapasok natin yung atin pong bagong firmware mga kaibigan para ma-config natin yung ating modem. Kailangan po muna natin na mag-static. Ang gawin lang natin, pupunta tayo dito sa network, settings. Ito po mga kaibigan, sundan nyo lamang po ako. Tapos change adapter options. Tapos sa Ethernet, click right click. Then properties. Pagkatapos dito po tayo sa Ethernet protocol version 4. Click ang properties. Tapos use the following IP address. So type lamang natin ang 192.168.100.1 Tapos, click lamang po sa subnet mask. Automatic po yan. Click OK. Close. Close muna natin. Tapos, punta ho tayo sa browser natin mga kaibigan. I-type po natin ang IP address na 192.168.100.1. Tapos, enter lamang natin. So, ito po yung makikita ho natin. Kapag hindi po ganito yung nag-pop up or hindi po kayo maka-enter, ibig sabihin, stock firmware pa po ang ating ginagamit. So, ang username nito is Telecom Admin. Tapos yung password naman siya, baliktad, admin Telecom. So, click login. Okay, pag hindi po kayo diretso dito maibigan na papasok po dyan, pag nakita ho ninyo yung nakalagay na service provisioning method, i-exit lamang ho ninyo or skip lamang po ninyo. So, dito po maibigan, pupunta ho lamang ho tayo sa advance. Click lamang ho natin yung advance. Tapos, pupunta ho tayo dito sa LAN port. Tapos, sa LAN port, dito po sa layer port mga kaibigan. So, dito po, atin pong i-click ito pong LAN 2 and LAN 3. So, sundan nyo lamang po ang ating gagawin. Tapos, click apply lamang ho natin. Pagkatapos nyan mga kaibigan, pupunta ho tayo dito sa 1. Tapos, click ho natin itong new. Tapos maibigan, ito pong one mode, ito po maibigan, kailangan ho natin gawin tong bridge 1. At ito naman pong VLAN ID, depende po yan kung ano po yung ginagamit natin na software. Halimbawa, Easy Wi-Fi, yung default niya is 18. Depende po yan sa atin kung ano po ang nilagay ho natin na VLAN ID. So yung mga default, LPB is 13. Nilalagay ko lamang po dyan kasi yan po yung ititest ho natin. Tapos dito naman sa policy mga ibigan, itong policy, click ho natin itong copy from IP precedence. Okay, so yan po yung atin pong babaguhin dyan. Dito naman sa binding options mga ibigan, ito pong binding options ito, i-click ho natin dito mga ibigan, ang LAN 2 and 3. Tapos sa SSID naman, kung i-click natin dito, SSID 1, at saka yung SSID 5. So yan lamang yung i-click natin dyan or i-check natin mga kaibigan. Pagkatapos nyan, okay na po yan lahat, i-click lamang po natin yung apply. Okay, hintayin natin na matapos yung pag-process nya. Ayan, nagkaroon na tayo ng VLAN priority. Tapos balik ho tayo sa LAN, click ho ang LAN, tapos LAN host. Tapos dito mga kaibigan, i-uncheck lamang ho natin itong dalawa. I-uncheck natin itong enable sending of free ARP. Uncheck natin yan, pati sa baba, i-uncheck din natin. Pagkatapos nyan, click apply. Tapos ngayon, pupunta ho tayo ngayon dito sa DHCP server. Tapos lahat po nito mga kaibigan na naka-check, i-uncheck lamang ho natin. Pagkatapos nyan, click apply. Wala na po tayong ibang babaguhin po dyan. Click apply. Tapos mga kaibigan, pupunta ho tayo sa WLAN. Ito po, click lamang po natin yan. Tapos dito ho natin is-set yung mga SSID natin mga kaibigan para sa ating piso Wi-Fi. So dito natin sisimulan sa 2.4 GHz. Basic ko tayo. So, yung SSID name, lalagyan ko lang ng Haile Piso Wi-Fi 1. Tapos, ito authentication mode mga kaibigan, i-open lamang ho natin yan kasi gagamitin natin sa atin pong Piso Wi-Fi. Tapos, click lang natin ng apply. Tapos yan mga kaibigan, dito naman po tayo sa 5G, basic network ng 5G. So, papalitan naman natin yung pangalan niya, Haile Piso Wi-Fi. Lagyan ko lang ng 2. Tapos, yung authentication mode niya is, syempre, open pa din yan. Tapos, click apply. Pagkatapos yan mga kaibigan, i-click ho natin ang maintenance diagnostic. So, dito mga kaibigan, pupunta ho tayo dito sa upstream port. Click lang ho natin to. Ito po. Tapos, ito, scroll up natin. So, upstream port, gawin lamang natin tong LAN 1. Pag i-apply na ho natin ito mga kaibigan, automatically ma-disconnected ho tayo kasi naset na po natin itong VLAN configuration po ng ating modem mga kaibigan. So makikita ho natin yung mga SSID na atin pong ginamit
Tapos i-check natin ngayon, ite-test natin ngayon mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo. Okay? Click apply lamang ho natin. So, ayan po mga kaibigan, nakikita ko ninyo, hindi na po natin marirefresh kasi nga po, naset na natin siya as VLAN. Sa next video ko nga pala mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ang pag-setup ng VLAN mode gamit ho yung PC version ho natin at yung pong 5v5 na modem. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya i-setup at ganun din naman po, ite-test ho natin. Sana naman po mga kaibigan, kayo po ay mag-click ng ating notification bell para po ma-notify ho tayo sa atin pong mga bagong video natin pong gagawin. Yan lamang po, magandang araw po sa inyo lahat and God bless us all.